Magandang araw! Simulan natin ang umagang ito ng masaya at puno ng pag-asa. Ako si Teacher Eileen, ang inyong gurong masayahin, mapagmahal at mapagmalasakit. Sino-sino ang mga kasama ninyo sa bahay ngayon? Batiin niyo rin sila ng magandang araw po. Nagawa ba ninyo ang takdang aralin? Naiguhit ba ninyo ang mga hinihinging larawan ng mga gawaing makatutulong upang malinang ang inyong kakayahan? Magaling! Sa aralin natin ngayong araw ay kikilalanin naman natin ang mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng mag-anak. Excited na ba kayo? Halina! Sama-samang matuto sa edukasyon sa pagpapakatao. Komunidad, bayan at bansa. Halika na, mag-aral tuloy na. Pag-iingat sa kalusugan at pagdarasal, pagsunod sa magulang na kalulugod ng buhay. Tayo na imulat ang mata sa ESP, mag-aral tuloy na. Tuklasin ang sarili at kakayahan. Talino mo'y tiyak na tikinang. Halina, kumilos, magsaya. Pagpapahalaga ay gawin mo na. Pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, komunidad, bayan at bansa. Halika na, mag-aral tuloy na. Pag-awit, pagsayaw, pagkikipagdarastasan, pagmamano at pag-alam, nakaaliw, masdan. Tayo na imulat ang mata sa ESP, mag-aral tuloy na. Tuklasin ang sarili at kakayahan, talino mo'y tiyak na tikinang. Hindi na kumilos, magsaya. Magpapahalaga ay gawin mo na. Pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, sa komunidad, bayan at bansa. Halika na, mag-aral tuloy na. Munting bayani ng ating bansa. Kumain na ba kayo? Sino ang madalas ninyong kasama sa pagkain? Panoorin natin ito. Ang pamilya o mag-anak ang itinuturing na pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Binubuo ito ng ama, ina at mga anak. May mga pamilya rin na kasama ang iba pang kasapi ng mag-anak tulad ng tiya, lolo, lola, tiyo, at mga pinsan. Ang pagkain ng sama-sama ay isang gawaing nagpapakita ng pagkakaisa o pagkakabuklod ng pamilya. Ang pagsasama-sama sa pagkain ay nagpapatibay ng samahan ng bawat kasapi ng pamilya. Ang sama-samang pagdarasal bago kumain ay isang magandang gawain. Nakapasyal na ba kayo sa iba't ibang lugar? Sino ang kasama ninyo sa pamamasyal? Pagmasdan naman natin ang bidyong ito. Katulad din ng pagkain at pagdarasal, ang pamamasyal at pagkukwentuhan ng sama-sama ay mga gawaing nagpapatatag ng samahan ng pamilya.
nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kasapi nito na ipadama sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan. Nagkakaroon sila ng pagkakataong bumuo ng masasayang alaala na lalong nagpapatibay sa kanilang pagsasama-sama bilang pamilya. Mahalagang may pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagmamahalan ang bawat kasapi upang maging matatag at masaya ang pamilya. Ngayon naman, ihanda na ang masaya at malungkot na mukha na inyong ginawa mula sa mga patapong bagay. Magsimula na tayo sa susunod na gawain. Pag-aralan ang mga larawan. Ipakita ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pagkakaisa o pagkakabuklod ng pamilya at malungkot na mukha kung hindi. Handa na ba kayo? Unang bilang. Kung ang sagot ninyo sa unang larawan ay masayang mukha, tama kayo! Ikalawang bilang. Malungkot na mukha ba ang inyong sagot sa ikalawang larawan? Magaling! Ikatlong bilang. Tama ang inyong sagot kung ang pinili ninyo ay masayang mukha. Mahusay! Ang bawat kasapi ng mag-anak ay may mahalagang tungkulin na ginagampanan. Tatay, nanay, at mga anak, pati na rin ang iba pang kasapi ng pamilya. Sa araw na ito ay may panauhin ulit tayo. Hulaan ninyo kung sino siya. Masipag at mapagmahal siya. Siya ang nagluluto at naglalaba para sa pamilya. Lahat ng gawaing bahay ay kayang-kaya niya. Siya ang ilaw ng tahanan. Nahulaan niyo na ba? Magandang araw sa inyo mga anak. Ako si Super Nanay. Tungkulin kong panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa tahanan. Katulad din ng inyong mga nanay, kahit pagod na sa gawaing bahay, ay patuloy kayong inaalagaan at tinitiyak na nasa maayos kayong kalagayan. Kaya lagi ninyong pasalamatan, ingatan at mahalin ang inyong mga nanay. Sa araw na ito ay may ibabahagi akong kwento sa inyo. Kumapit na mabuti sa inyong mga upuan. Samahan ninyo ako. Tara! Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mag-anak. Isinulat ito ni Aileen Santo Domingo. Araw ng Sabado, maagang gumising ang mag-anak. Pupunta sila sa bukid upang mamasyal. Inihanda ni na Tatay Ramon at Nanay Aida ang mga baon nilang pagkain. Handa na ang lahat. Masaya silang nagtungo sa bukid. Tuwang-tuwa ang magkakapatid na sina Alan, Karen, at Ernie nang makarating sila sa bukid. Agad silang naglaro ng habulan at luksong tinik. Nakatanaw sa kanila si Nanay Aida habang inaayos naman ni Tatay Ramon ang saranggola. Nang maayos ang saranggola, ay lumapit si Ernie sa kanyang tatay at magkasama silang nagpalipad nito. Si Karen naman ay abala sa pamimitas ng kamatis kasama si Nanay Aida. Namimingwit naman si Alan ng mga isda sa ilog. Oras na ng tanghalian. Nakahanda na ang pagkain nila. Ngunit wala pa si Alan. Abala pa ito sa pamimingwit ng isda. Kahit tinatawag ay hindi siya lumalapit. Nilapitan siya ni Nanay Aida at sinabing kailangang sama-sama sa pagkain ang mag-anak. Agad namang sumunod si Alan. Bago kumain, ay nagdasal sila at nagpasalamat sa mga biyaya. Pagkatapos, ay masaya silang nagkwentuhan.
habang nagpapahinga sa lilim ng punong mangga. Alamin natin kung natandaan ninyo ang mga detalye sa ating kwento. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Saan namasyal ang mag-anak? A. Sa parke, B. Sa bukid, C. Sa palaruan. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, tama! Magaling! Namasyal ang mag-anak sa bukid. Ikalawang bilang. Ano ang ginawa ng mga bata sa bukid? A. Naligo, B. Naglaro, C. Nagtanim. Ang tamang sagot ay letrang B. Tama ba kayo? Mahusay! Naglaro ang mga bata sa bukid. Ikatlong bilang. Sino ang hindi agad dumalo sa oras ng pagkain? A. Si Alan, B. Si Ernie, C. Si Karen. Letrang A ba ang sagot ninyo? Tama! Ang hindi agad dumalo sa oras ng pagkain ay si Alan. Ikaapat na bilang. Ano ang sinabi ni Nanay Aida kay Alan? A. Kailangang maglinis ng bahay. B. Kailangang kumain ng marami. C. Kailangang sama-sama sa pagkain ang mag-anak. Kung letrang C ang inyong sagot, magaling! Sinabi ni Nanay Aida kay Alan na kailangang sama-sama sa pagkain ang mag-anak. Ikalimang bilang. Ano ang ginawa ng mag-anak pagkatapos kumain? A. Nagtanim sa bukid, B. Natulog sa lilim ng punong mangga, C. Masaya silang nagkwentuhan sa lilim ng punong mangga. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ba ang sagot ninyo? Mahusay! Pagkatapos kumain, ay masayang nagkwentuhan ng mag-anak sa lilim ng punong mangga. Ika-anim na bilang. Bakit masaya ang mag-anak? A. Dahil maraming pagkain at nabusog sila. B. Dahil maraming puno at hayop sa bukid. C. Dahil sama-sama silang kumain, nagdasal, namasyal, at nagkwentuhan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, tama! Masaya ang mag-anak dahil sama-sama silang kumain, nagdasal, namasyal, at nagkwentuhan. Dahil nasagot ninyo ang mga tanong, heto ang 5 stars para sa inyo. Laging tandaan, ang pagsasama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal, at pagkukwentuhan ng masasayang pangyayari ay nagpapatibay ng samahan ng mga kasapi ng pamilya. Ako si Super Nanay. Asahan ninyong laging handa sa mga gawaing bahay at sa inyo ay gumabay. Mga anak, oras na upang ako ay magpaalam. Masaya ako dahil naunawaan ninyo ang ating kwento. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Pag-aralan ang bawat larawan. Kung ang larawan ay nagsasaad ng gawaing nagbubuklod sa pamilya, humanay kayo sa tapat ng tama. Humanay naman kayo sa tapat ng mali kung hindi ito nagsasaad ng gawaing nagbubuklod sa pamilya. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin! Unang bilang. Kung ang sagot ninyo sa unang bilang ay mali,
Mahusay! Ang nasa larawan ay gawaing hindi nagbubuklod sa pamilya. Dapat ay sama-sama sa pagkain ang pamilya. Ikalawang bilang. Kung nasa hanay kayo ng tama, magaling! Ang pamamasyal ng masaya ng mag-anak ay gawaing nagbubuklod sa pamilya. Ikatlong bilang. Kung nasa hanay kayo ng tama, magaling! Ang pagkukwento ng masasayang pangyayari ay isang gawaing nagbubuklod ng pamilya. Ang huhusay ninyo talaga! 3 thumbs up para sa inyo! Para sa ating huling pagsasanay, maghanda ng lapis at papel. Pakinggan ang mga pangungusap na aking babasahin. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Tinatawag na kayo ng nanay upang kumain. Ngunit hindi pa tapos ang pinapanood mo sa telebisyon. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin ang nanay. B. Tapusin mo muna ang pinapanood mo. C. Patayin muna ang telebisyon at sumabay sa pagkain. Kung ang pinili ninyong sagot ay letrang C, tama kayo! Kapag tinatawag upang kumain, ay patayin muna ang telebisyon at sumabay sa pagkain. Ikalawang bilang. Gutom na gutom ka na at masarap ang ulam na nailuto ni nanay. Ano ang iyong gagawin? A. Ilakas ang pagnguya. B. Mauna ka nang kumain at ubusin lahat ng ulam. C. Hintayin mo na maghain si nanay para sabay-sabay kayong kumain. Ang sagot ba ninyo sa ikalawang bilang ay letrang C? Magaling! Dapat ay hintayin mo na maghain si nanay para sabay-sabay kayong kumain. Ikatlong bilang. Tinatawag ka ng iyong nanay. Magdadasal na kayo ng sama-sama. Ngunit naglalaro ka pa kasama ang iyong mga kaibigan. Ano ang iyong gagawin? A. Itutuloy ang paglalaro. B. Magpapaalam sa mga kalaro at sasama sa pagdarasal ng pamilya. C. Sasabihin sa nanay na tatapusin mo muna ang paglalaro kasama ang mga kaibigan. Letrang B ba ang inyong sagot? Mahusay! Magpaalam sa mga kalaro kung oras na ng sama-samang pagdarasal ng pamilya. Ang huhusay ninyo sa pagsagot. 3 stars para sa inyo. Ikaw ay kasapi ng pamilya. Bilang kasapi, mahalaga ang iyong ginagampanan sa pagkakaisa o pagkakabuklod ng iyong pamilya. Ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga kasapi ng pamilya ay kailangan upang mapanatili ang magandang samahan ng bawat isa. Kumain, magdasal, mamasyal, at magkwentuhan ng sama-sama upang maipakita sa bawat kasapi ang pagmamahal, paggalang, at pangunawa sa pamamagitan ng mga gawain ito, mas magiging masaya at matatag ang inyong pamilya. Para sa inyong takdang aralin, iguhit sa loob ng family frame ang larawan ng inyong pamilyang sama-sama sa pagkain, sa pagdarasal, sa pamamasyal, sa pagkukwentuhan ng masasayang pangyayari. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Laging tandaan, mahalagang magsama-sama ang bawat pamilya upang maging matatag at masaya tuwing na. Maging matatalino at mabubuting bata.
saan mang rehiyon kayo nagmumula. Maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Ako si Teacher Eileen, ang inyong gurong masayahin, mapagmahal, at mapagmalasakit. Hanggang sa muli!